Yes, another day, another vlog, another update tayo guys. Nandito tayo ngayon sa Barangay 313. Update natin guys kung ano na po yung kalalagayan ngayon dito sa Barangay 313. Na pagkatapos ay demolish itong naturang barangay hall. Ano na ba ang kalalagayan niya ngayon? So tara, silipin natin. For now, ang sitwasyon ngayon, ito yung nakikita natin guys. May mga debris pa rito na hindi pa nahahakot. Ayan. So, may ilang linggo o buwan na bang natapos kaya ito? Sa pagkakatanda ko, may isang buwan na. Pero for now, ay hindi pa hinahakot itong debris. So, ito yung ano. Ayan. Hindi pa rin magamit yung yung bangketa guys. Pero kapansin-pansin nilinisan yung gate daanan ng Pero ito nga andito pa rin yung mga debris. Ito. At sa ngayon, tiyempo-tiyempo sa pagpunta natin ay labasan mismo ng mga estudyante dito sa Arellano High School. Ayan Arellano High School. Labasan mismo. Ayan guys. Maliwalas na yung yung school. Ito na yung lagay ngayon. At tiyempo, labasan ng mga estudyante. Kaya hindi pa rin nila magamit itong area na to guys. Wala pang nakakadaan dito dahil sa mga nagkalat pa na debris, So, yan siguro panawagan natin sa engineering, Manila Engineering, Arellano. Ayan Ayan guys. So yan, kitang-kita natin. Wala na po. Ma-wash out na. Yun nga lang ay meron pang natitirang mga debris. Ayan. So makikita natin nagkalat pa po dito. Nagkalat pa. So kailangan pang linisin. Ang tanong, kailan kaya malilinis? Ayan. So ayan guys, at least na-update natin itong Barangay 313. At kasalukuyan nandito pa rin yung mga debris. So tabayanan nyo naman ako guys. Pupuntahan ko naman yung Jose Abad Santos, yung nakaraang demolition doon. Kung titingnan natin kung ano na ba rin yung kalalagayan doon. Update lamang po yung ating ginagawa guys. Iikutan natin lahat yung mga naganap na demolition dito sa ating lungsod ng Manila. So tabayanan nyo po yung aking pag-update.
sa Jose Abad Santos. Yes guys, nandito nga tayo sa may Jose Abad Santos, no? I-ano natin yung demolition dito, update natin. Itong kulay blue. Ayan, wala na. Was out na guys. Okay na. Okay na. Abandonado na rin. At may mga security guard na. Okay na guard? Tahimik na? Tahimik na guys. Ang nangyari self-demolition na Self-demolition na guys. So ito na So malinis na, wala nang mga residente. May nakatira pa? Wala na. Wala na. So ito yung mga nakaraang natin na sumiklab yung batuhan dito, yung kaguluhan, no? So okay na. So ngayon nakaano na siya guys. Na may bakod na, may fence na. Ayan. So secured na dun sa ito na okay. Okay na sir, no? Okay na lahat, no? Ang laki pala, yan. Yun na yung area, guys. At wala nang wala nang mga residente. Wala na tayong nakikita residente, guys. Umuulan. So wala nang tao sa loob dahil nakapadlock na. Ito, nakapadlock na. Clear na, clear. Sa mga gusto pong maki-update, no? Clear na, guys. Okay na. At pati yung bahay na blue, yung sinasabi natin, no, na bahay na blue. Yung sabi na na, okay na rin. Wala na rin pong tao. So ayan. So okay na dito guys. Tahimik na, payapa na ang pamumuhay dito. So ayan mula dun sa barangay 313 hanggang dito sa Jose Abad Santos na demolition ay in-update natin. So ayan guys, maraming salamat sa inyo sa pagsama sa ating update. So antabayanan nyo ulit yung mga updated natin. Salamat guys. Yes, another day, another vlog, another update tayo guys. Dito naman tayo sa library na kung saan ay patatayuan ni Yorme ng panibagong library. So dito tayo guys, kitang-kita natin ngayon. Ayan, na-update natin. Ang backhoe ay nasa loob na. Ito na Wow. Wasak na. Winasak na nila yung library. Wasak na. So ito yung ito yung ipinangako ni Yorme na patatayuan ng panibagong library dito sa dito sa may Alvarez. Ayan. So kailan lang binisita ni Yorme ito at ito na nga abandonado na at talaga namang wasak na guys. So any moment makikita natin dito na mag-groundbreaking na si Yorme. At yung nakikita natin na yon, yung barangay hall na pinagtutulungang gibain, ayan na. Ayun. Bilis ang trabaho. Ano pala to? Daming bakal. Ayan.
Mga ilang araw to, sir, na ano? Mga 1 week? Ah, okay. 1 week. Saka si operator siya nakakaalam. Yan ah. Pati puno yung ating operator. Nakita ko kung paano dumiskarte ito, guys eh. Ayan oh. So kailangan unahin yung ibabaw, no? Ayun, no? Ang lalaki nung... Paano nasusundot? Kaya ba sundutin nyo sa ibabaw, sir? Abot naman. Okay. Ano kaya yan, sir? Kontrata nyo? Subcon? Oh, okay. So yun guys, no, in-update natin kayo sa library. Ito yung ano patatayo ni Yorme. So wala pang plano kung ilang yung ilang story, kung ilang floor. Pero kagaya nung dun sa sa may Santa Mesa sa Paco ay I think magaganon din ang gawin ni Yorme, no? Kasi ang gusto ni Yorme, merong tambayan yung mga bata sa library dito, maging tambayan ng mga bata para hindi na sila pakalat-kalat sa lansangan. At ganun din sa mga senior na ipinangako nga ni Yorme nung nandito siya, kinausap niya yung mga senior na bibigyan sila ng lugar para kanilang magtambayan. Dahil mayroon dong kung nakita natin, mayroon dong senior citizen office, no, na isa ngayon dun sa mga tinanggalan ng kuryente na pinabalik ni Yorme. Yun, nagsumbong sa kanya. Pero tapos ang susunod ay nangako nga si Yorme sa mga senior na bibigyan sila ng isang lugar dito sa patatayong library ito. Ayan guys, no. Yan. So, antay natin. Medyo malaki-laki to. Malaki-laki itong lugar na to, guys. At syempre, malaki itong parking. Yun, no? Parking. Dito. Ayan. Isa ito sa mga binisita ni Yorme noon. Kaya niya napansin na yung naturang barangay ay nakatayo sa bangketa. Kaya isa rin to. Kaya ito yung una niyang pinagiba. Ayan. So, ito na. Ayan. Ito na ngayon. No? Dalawang good news. Oo. Isang barangay hall na ipinagiba para bigyan din daw sila ng barangay hall na nasa tamang lugar. At ayun na nga, yung library na yon ay pangako ni Yorme sa mga tao rito na bibigyan sila ng barangay hall sa loob pagkatapos ng building na magagawa yung pag nagawa na po yung library. Yan, no? Ayan guys.